Bless po ba tayo sa encouragement ni Kuya? Tunay nga po, nakaka-bless po ang buhay ng ating kapatid na to na sa kabila po ng mga trials, ando pa po yung pagsusumiksik at nakikita ko po excited po sila every Sunday po sa aming gawain. Talagang kahit po pagod, naabot kami na alas 12 sa pagpapalakasan. Kaya po tama yung sabi ni Kuya Arnel na magpalakasan po tayo. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, dako po tayo ngayon sa ating sa mensahe po ng Panginoon sa araw nito. Basahin po natin yung Psalms 23. Sabi po dito, a Psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Verse 5. Thou prepare a table before me in the presence of my enemies. Thou anoint me my head with oil, my cup overflows. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen po. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, sa iyong mga salita sa gabi ito, Panginoon. Lord, narito po kami, Lord. Patuloy na lumalapit sa iyo, Lord, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, dahil lagi mo kaming sinasamahan, Panginoon. Kaya naman, Lord, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sa gabing ito, Panginoon, Lord, tunay nga, Panginoon, lahat ng aming nagawa na salita na isip, mga bagay, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan, Lord. Lord, kino-confess namin ito sa iyo ngayon sa oras na ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na tatamasa namin ang kapatawaran, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay mga kinahabagan mo na, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, at sa gabing ito, Lord, anumang gawa ng kaaway, Panginoon, Lord, anumang pagpipigil, anumang kaantukan, anumang kapaguran, Panginoon, anumang paggugulo ng kaaway sa loob at labas ng building na ito, Lord, sinasaway namin sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord. Lord, napagtagumpayan mo na ito, Panginoon, sa iyong krus, Panginoon, 2,000 years ago, Panginoon. Kaya, Lord, narito po, magpapatuloy kami sa iyong gawain, Panginoon. Lord, ang katagumpayan ay nanamnamin namin, Panginoon, sa gabing ito, Lord. At hayaan mo, Panginoon, ang mensahe mo sa gabing ito, Panginoon, ay tumimo sa puso ng bawat isa po sa amin, Panginoon, Lord God. At, Panginoon, gamitin mo lang po ako, Panginoon, bilang iyong tuntungan, Panginoon, Lord God, upang malantad, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, at mataas ang iyong pangalan sa gawing ito, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Psalms 23. Bali, ang title po ng ating is Confidence in God's Care. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, goodness and mercy shall follow us, or follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Salamat po sa kanya salita. Sabi nga po, the Lord is my shepherd. Ano po bang ibig sabihin, no? Dito po, ito po rin yung confidence natin in God's grace and sa care ng ating shepherd. In this words po, sa mga salitang ito, tayo po ng mga mananampalataya ay tinuturuan na i-express natin yung satisfaction natin sa pangangalaga ng Panginoon. Sabihin, kung tayo po ay nasa pangangalaga ng Panginoong Jesus, dapat po tayo at peace. Ano man yung problema, ano man yung mga dumarating sa atin. Kumbaga, sabi nga ni Kuya, para lang baliw na, hiningitian mo lang yung problema. Amen po. Imagine po natin yung flock ng mga sheep, yung mga tupa po. Kumbaga, they are very gentle, very meek, harmless. Tapos, pinakakain lang sila doon sa damuhan. Under po sa isang pastor.
pastol na siya ay very skillful, very watchful, and very tender sa kanyang mga tupa. Tayo po, i-picture po natin yung sarili natin. Ganun po tayo mga believers na ibinalik ng Panginoon sa kanyang presensya. Ganun po tayo na tayo po yung mga tupa na yan na pinapakain ng Lord, inaalagaan niya ng talagang napakabuti, napakainam. Sabi nga po sa John 10, verse 11 and 40, kaya pakiano ka. Ito po yung ating pastol. Sabi po dyan, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. And sa verse 14 po, I am the good shepherd. I know my own and my own know me. So nakikilala po ba natin ang ating Panginoon? Amen. Kung nakikilala po natin, tiyak po, kilala tayo ng Panginoon dahil tayo po yung kanyang mga tupa. Amen po ba? Hallelujah. Sabi po dito, sa Christian life po daw natin ay meron dalawang element na which is richly provided sa atin po. Una po, yung sinasabi niya na contemplative. This is the devotional sa meditative element na ibig sabihin na nagme-meditate tayo, nagde-devote tayo ng time sa Lord. Ano po ba yung sinasabi na sabi po doon sa Psalms 23. Sabi po doon, He makes me lie down in green pastures. So, yung green pasture, ito po yung salita ng Panginoon. Ito po yung katotohanan. Ito po yung scripture. Sabi po, ang salita po ay always fresh, always rich, and never exhausted or hindi nauubos, hindi napapagal. Yan po ang salita ng Panginoon. At ito po bilang mananampalataya po tayo po ay pinapakain ng Panginoon sa green pastures, which is ito nga po yung salita ng Panginoon. Without the Word of God, hindi po tayo lalakas. Amen po ba? Kaya ini-encourage po tayo ng Lord na sabi nga po sa Joshua 1:8, i-meditate natin to day and night. Huwag nating ihiwalay sa ating mga buhay. Amen po. Sabi nga po, ang doktrina po ng gospel ng Panginoon is very sweet. And sabi niya, feed for the food of our souls. Like, tulad po nung kinakain ng mga tupa, like a tender grass. Yung pinakamainam na damo na kinakain ng tupa. So, ito po yung salita ng Panginoon na nasa sa atin. At yan po, bilang, sabi nga po, yung tender grass na kinakain ng mga tupa is talagang full of nutrients. Ganon din po ang salita ng Panginoon. Ito po ay punong-puno ng comfort, punong-puno ng sustansya sa buhay natin. At tunay nga, Lord, sabi nga, by faith po, we find rest in the gospel, in His promises. So, sabi nga po, pagka po tayo po yung namumroblema, like po, sa akin po, nagiging practice ko po na yun, na pagka ako yung mayroong panibagong problema na medyo kakaiba, pinangahawakan po yung Panginoon, yung mga pangako ng Panginoon, like Jeremiah 29:11, tapos, I will never leave you nor forsake you. Panghawakan lang po natin ang salita ng Panginoon at hindi po sasala. Magkakatotoo po sa buhay natin. Amen po ba? Hallelujah. He makes me lie down. Ito po yung sinabi sa verse. He makes me lie down in green pasture. So, ibig sabihin po, it means that the Lord who graciously enable us to notice the preciousness of His truth, His word, and to feed upon it. So, ito po, pinapakita po yung He leads us. So, ibig sabihin po, ang Panginoon, siya po yung nagdadala talaga sa atin. Hindi po tayo yung kusang pumupunta dun sa ano po. Dahil kung sa atin lang po, hindi po natin alam yun. Wala po tayong alam. But through the Spirit of the Lord, dun po niya, nananamnam po natin yung salita ng Panginoon. Sigurado po ako, napagdaanan din po niyo na nung po tayo hindi pa mananampalataya, yes, nababasa natin yung Biblia. Pero wala. May naintindihan po tayo, wala. It's just a history. Amen po ba? Hindi po tulad na tayo ay nakakilala sa Panginoon. Nandiyan na yung Espiritu ng Diyos sa atin. Nandun na po, nananamnam po natin yung sustansya ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi
Kasi po, buhay na po sa atin yun eh. Sabi nga po, how grateful expectation we have the power to get God's promises. Napakaganda po, dahil sa pamamagitan po, imagine niyo po na, sabi nga po, kung si Superman yung makapangyarihan, tayo po, mas makapangyarihan po tayo dyan. Dahil through faith po, sabi nga po sa Bible, we can move the mountains. Amen po ba? So sa pananampalataya po natin sa Panginoon, na hindi po magpe-fade yung faith natin sa Lord, ano man po yung bagyong dumating sa buhay natin, tanda po natin, kayang-kaya natin pagtagumpayan. Amen po. Kaya nga, sabi po, the greatest abundance, ito nga po yung green pasture. The greatest abundance is but a dry pasture. Kumbaga, itong sinasabi po na green pasture dito, sa hindi po mananampalataya o sa mga napapahamak, ito po ay hindi nila alam. Sa kanila po ito ay dry pasture. Ito pong salita ng Diyos, sa kanila po walang epekto to. Wala pong dahil sila po ang mga hindi po mananampalataya, sila po ay napiplis lang po sila sa pamamagitan ng mga nakikita nila, nararamdaman nila. Pero tayo po, through faith, nararanasan po natin yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang mga pangako nangyayari sa buhay natin. At tunay nga, pagka po gano'n, may enjoy po natin yung green pasture ng Lord. Amen po ba? Sabi nga po, kahit po sabihin na, sabi po dito, but for us, by faith, taste the goodness of God with full joy. Though He has but a little of the world, it is a green pasture. So, kumbaga, kahit po ang buhay natin is, hindi naman po tayo mapera, hindi tayo marangya, pero naando po yung kayamanan ng Panginoon nasa sa atin. Bakit po? Through faith po. Pag may pangangailangan ka po, tumutugon ng Panginoon. Pag may kasakitan, yun nga po, pinapractice din po dito na by faith po, walang inom-inom ng gamot. Amen. Isang pong testimony sa akin, nung po ako bago dito sa JGCC, from the Philippines po ay nag-maintenance po ako para sa high blood. Tumataas ang high blood ko. Amen. So, pero naipag-pray po ako ni Pastor at sabi niya po, by faith lang yan, kuya, mawawala yan. So, sabi ko po, nag-set ako sa aking buhay, itong gamot na to ay uubusin ko lang, sabi ko. Pero by faith na, alam ko mawawala ito. Kasi po, laging nasakit ang bato ko noon. Tapos, pagka po napapadaan ng Aldawa Pharmacy, nagpapa-blood pressure po ako. Meron po kasing libre doon. And, mataas po talaga yung dugo. Noon nga po, dati, nag-140 over 100. Ngayon, nung hindi pa ako naipag-pray ni Pastor, umiinom ako ng gamot na gano'n. Nag-improve po yun. Naging 160 over 100. So, glory to God po. After po na maipag-pray ng Panginoon, ni Pastor, sa buhay ng ating Pastor, na ipag-pray po niya. At tumayo po ako sa pananampalataya. Sabi po doon sa ospital, ano kasi yan, sir? Lagi kayong puyat. Sabi niya. So, hindi pa po ako dito nakatira noon sa church. Lagi daw pong puyat. So, nung mag-stand na po ako by faith, yung sabi ko po na uubusin ko yung gamot, hindi ko po inubos. May natira po yata tatlong kahon na gano'n. And gabi-gabi po puyat kami ni Pastor po. Kasi po, after po ng gawain, ihatid namin si Kuya Raymond, ihatid ko si Pastor doon, at and then po, ihatid ko yung sarili ko sa accommodation. So, nakakauwi po ako, 2:00 na po ng madaling araw. Gigising po ng mga 6:00 para po pumasok. Yun nga po, kung kailan po kulang na yung tulog, naging normal po yung ating dugo. Glory to God po. Dahil sabi nga po, tinayoan po natin sa pananampalataya. Amen po ba? So yun po, isa po yan sa mga green pasture na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Isa po sa mga sustansya nung kinakain natin sa Panginoon, sa lira ng Diyos. The Lord gives quiet and contentment in our heart and mind even though we had a hard time. So, totoo po yan. Ano man po yung mga pinagdadaanan natin, gano'n man po kabigat, merong may kasakitan, wala lang po si Kuya Rick dito.
nasunugan pa po yun, yung kanyang pamilya sa ano. Pero naando po yung peace of mind, naando po yung contentment sa buhay, ano man po yung dumating. So, glory to God po dahil yan po, bine-bless po tayo ng Panginoon ng green pasture niya. At sabi nga po, if we want to be blessed with green pastures, ordinances, which means ito po yung mga trials and circumstances na kakaharapin natin, let us not pass through it. Wag po nating, sabi nga po, wag po nating lampasan. Kundi, sabi po, pagtagumpayan mo. Amen? Sabi nga po, let us not pass through it, but abide on it. Abide on it. Bakit po? Yung sabihin po, ang ibig sabihin, sabi po ni Aling Miriam Webster, ang abide po raw is to accept or bear something unpleasant. So sa buhay po nating Kristiyano, ito po yung kalakaran. Kasi po, tayo po ay, sabi nga, mga tigalangit tayo. So talagang hindi po tayo nauunawaan ng mga tigalupa dahil tigasanlibutan. Tayo po ay tigalangit. So nandiyan po yung persecution, nandiyan po yung panlilibak sa atin sa mga every time na mag-share tayo, merong tumatanggap, merong hindi. Pero sabi po ng Lord, let us abide on it. Sabi nga po sa Romans 8:17 to 18 ko yan. Kaya i-ano mo sa Tagalog yan. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga'y makipagtiis tayo sa Kanya, upang tayo'y luwalhati namang kasama niya. Amen po ba? So, okay, ano po, yun po ang gusto ng Panginoon. Yun tayo po, let's abide on God, o with Christ, let's abide on it. Sabi nga po, ano man yung mga pagsubok natin sa buhay, huwag po nating lampasan, harapin natin. Ano man ano man po yung pagtitiis na ginawa ng Panginoong Hesus, ganun din po yung gagawin natin. Dahil tayo po ay created through His likeness. At kung ano po yung ipinamana ng Panginoong Hesus sa atin, hindi po lahat ginhawa. Hindi po lahat kasarapan na sa buhay, kasaganaan. Kasama din po yung pagtitiis. Amen po ba? At sabi nga po, ang ibang Kristiyano po raw, alam nila yung green pasture. Pero hindi po ready sila para mahiga doon or para mag-enjoy, para enjoy yung green pasture. So marami pa pong ganong Kristiyano ngayon na sa kabila po, kahit po matatagal na, makikita po natin na pagdating po sa mga suliranin or minsan nga po yung mga tampuhan lang, ano po, sabi nga ni Kuya, laglag ang bunga. Daling malaglag yung bunga. Hallelujah. At sabi nga po dito sa second part po na of a vigorous Christian life consists in gracious activity. So activity po. We are not only thinking but we are acting also. Sabi nga po, we are not always lying down to feed but are journeying onward towards perfection. So hindi po tayo dun natatapos na tinanggap po natin ang Panginoong Hesus. Tapos tayo po ay dumadalo lang. Mitihin po natin na mag-move forward po tayo sa ating buhay Kristiyano. Na someday po, kumbaga, hindi lang po kayo tigaupo, tatayo din po kayo. Glory to God po sa buhay ni Kuya Wilfred, backup singer na siya. Amen. So, ganun po. Tayo po, bawat Kristiyano po, binigyan tayo ng talento ng Panginoon, binigyan tayo ng skill, huwag po nating buruhin. Huwag po nating bulukin sa kauupo lang po. Kundi gamitin po natin sa Panginoon. Amen po ba? Dahil nalulugod po ang Panginoon, pag yung mga talento natin ay ginagamit natin sa Lord. At pag ginamit po natin yan, paglalawang po yan, gagawin ng gift ng Panginoon sa atin yan. Amen po. Hallelujah. So, sabi po dito, sa binasa natin, He leads me beside still waters. Still waters is the influences and graces of the Holy Spirit. His Spirit attending or on operation on His
on various ways. So sabi nga po, kung makikita po natin doon, yeah, He leads me beside still waters. Plural po, may S. May S po siya. So ibig sabihin po, marami pong function kung ano po yung waters na yun. Unang-uno po, ito po ay naglilinis. Amen. Nagre-refresh, nagpe-fertilize, nagche-cherries. Yan po yung ilan sa mga pakinabang or mga function ng still waters na nanggagaling sa Panginoon. Every time po na nagkakasala tayo, yan pong waters na yan, which is the Holy Spirit, nililinis po tayo sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba natin, nililinis po tayo ng Panginoon sa lahat ng ating pagkakasala. Nire-refresh po tayo kung ano man po yung naging kumbaga failure, i-refresh po tayo ng Panginoon. Patatabain tayo at talagang aalagan tayo ng husto dahil ang ating shepherd ay number one shepherd in the universe. Amen. For the Holy Spirit loves peace and sounds no trumpet of ostentation, or meaning you cannot limit the work of the Holy Spirit sa ating buhay. Kumbaga nga po, kung talagang sumusunod ka sa Panginoon, great and mighty things na hindi mo ina-expect mangyayari sa buhay natin. Amen. Dahil pag ang Panginoon po ay nalugod sa iyo, ang Holy Spirit ay kumilos sa buhay po natin. Asahan po natin na ang mga ginagawa natin ay, kung titingnan natin, hindi na po natin kilala yung sarili natin. Amen po. Hallelujah. Sabi nga po, ang Panginoon ay, He may flow into our souls, but not unto our neighbors, who may not get the divine presence. Kahit po sa praise and worship, hindi po lahat nakakadaloy. Hindi po lahat nakaka-flow. Bakit po? Kasi po, hindi nila inaalaw na mag-flow yung Spirit sa kanila. So, kaya nga po, pag during praise and worship, ini-encourage po tayo ng mga song leader na gamitin po natin yung bibig natin, yung ating kamay sa pagpalakpak. Yung puso po natin nakapokus lang sa Lord. Walang pag-uusap. Kaya nga po, ini-encourage tayo, nakapikit tayo. Kasi po, para ang focus natin sa Lord lang. At pang nangyayari po yon, asahan po natin yung pagkilos ng Holy Spirit sa buhay natin. Kumbaga, naihatid ka na sa bilang, lumulutang ka pa sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At sabi nga po, personal encounter po kasi yan, yung waters na yan, yung Holy Spirit. It's a personal encounter natin yan. And still water runs deep. Sabi nga po sa kasabihan, pag daw ang tubig po ay maingay, ibig sabihin po, mababaw lang to. Pero pag ang tubig po daw ay tahimik, ito po ay malalim. Amen po ba? At pagka po malalim yon, ay talagang lulubog ka ng gusto. Kaya po nung nabasa ko sa Ezekiel, kaya basahin natin yun, Ezekiel 47:3-5. Ito po, binigay din po ng Lord to. Tagal na po. At nabibless po ako sa verse na po ito. Sabi po dito, going on eastward with a line in his hand, the man measured 1,000 cubits and then led me through the water, and it was ankle deep. Again, ito po yung ankle deep. Again, he measured 1,000 and led me through the water, and it was knee deep. Ito na po yun. Again, he measured 1,000 and led me through the water, and it was on the loin. So, dito na po yun. And then, again, he measured 1,000, and it was a river that I could not pass through, for the water had risen. It was deep enough to swim in a river that could not be passed through. So, ito pong panghuling measure na ginawa ng Lord is, talaga pong kailangan mo nang lumangoy. So, ibig sabihin, magsasubmerge ka na o lulubog ka na po dyan. So, ganun po yung presensya ng Panginoon. Kung ankle deep lang po, ang ating ganda lang po yung anointing natin. Pag po dito lang, ganda din po. Nananaig pa po rin yung sarili natin. Nananaig pa po. Pag hanggang dito po sa bewang, nananaig pa rin, kita po rin tayo. Pero po, sabi nga po, pag nag-submerge ka na, lumubog ka na sa presensya ng Panginoon, hindi ka nakilala.
ang nakikita na sa iyo isang Panginoong Hesus. So, napakaganda po noon dahil tuloy nga po na yung tubig na binibigay natin ng Panginoon sa atin, the still waters na binibigay natin sa atin ng Lord is punong-puno po ito ng sustansya, punong-puno ng pagpapala. At sabi nga po, minsan hindi natin nakikita yung problema. Pagka may problema, akala natin kung bakit kailang naging Kristiyano ako. Tsaka ako nagkaroon ng mabibigat na problema. Hindi po pala. Blessing po pala yan. Ito po, sabi po dito, our Lord lead us beside still waters. Nililid po tayo ng Panginoon talaga. Pero we cannot go there unless we have the guidance of the Holy Spirit. So talagang kailangan po natin yan. That's why He said, He leads me. Sabi po doon, kuya, pakibalik mo. Nakita po natin yan, He leads me beside still waters. So hindi po sinabing, He drives me. So, ibig sabihin po, inililid talaga tayo ng Lord yan dahil makikita po natin ng kaibahan nung dinadrive ka or inililid ka. Dahil sabi po dito, Moses drives us by law. So sa pamamagitan po ng batas noon, batas na ibinigay kay Moses, yun po yung nagdadrive sa atin para baguhin yung buhay natin. Kasi bawal to, bawal yan. Pero pag nag-failure ka po sa isa, lahat po failure na. But Jesus did us by His example and the gentle drawing of His love. So sa pamamagitan po nung pag-ibig na ipinakita sa atin ng Panginoon, yung pong example niya nung siya inaandito pa sa lupa, doon po tayo nililid ng Lord na pag nagaya po natin yon, tunay nga po na mamimit natin yung standard ng Panginoon. Amen po. We have our choices, our free will, whether we want to or not, we have to do our part. Kailangan po, hindi lang po, nililid nga po tayo ng Panginoon, but we have to do our part. Magpasaka po tayo sa Panginoon, magpakumbaba, kalimutan yung sarili, at ang Panginoon lamang ang masunod sa buhay natin. At sabi nga po dito, the consolation or the comfort of the Holy Spirit, ito po yung still water nga, by which the saints are led. Those only are led by the still waters of comfort. Sa verse 3, He restores my soul, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. So, sa pamamagitan po ng Holy Spirit na yon, ng comfort ng Lord, we will walk in the path of righteousness, the work of righteousness in peace. We cannot walk in this path of righteousness unless we are being led. So, kung sa ating pong sarili lang, yung paggawa po ng mabuti, yes, makakagawa ka ng mabuti, makakagawa ka ng tama, pero pinipili lang po natin yung gagawa natin ng mabuti. Hindi po natin masusunod yung gusto ng Lord na love your enemies. Mahirap po yon. Pero dahil po, tayo po inilid ng Lord sa path of righteousness through His Holy Spirit, tunay nga na magagawa po natin yung mga imposible sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Discontent and distrust proceed from unbelief. At ang consequence po raw nung pagkita-kita ka sa Panginoon, sabi nga po, disaster yon. Pag hindi ka nakapokus sa Lord, disaster po yon. Pag kita-kita kang ganyan. Kailangan lang focus, steady. Amen. Sabi nga po, ito po, ang sabi po dito, let us then simply, sabi po, napakasimple po, let us then simply trust our shepherd's care and hear His voice. Yun lang po. Magtitiwala lang po tayo at pakikinggan yung sinasabi po ng Panginoon. Ganun daw po lang kadaling sumunod sa Panginoon. Amen po. Sa verse 4 po, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For Thou art with me, Thy rod and the staff, they comfort me. The valley of the shadow of death, kung titingnan po natin, the valley of the shadow of death, parang senyalis po yan na merong terror na nangyayari or kumbaga nakakatakot, ganun po. Pero sabi po dito, sabi po ni King David, sabi po dito, ito po raw valley of the shadow of death ay
kumbaga ito puro ay dispensation of providence. Sabi po nga, the valley of the shadow of death was a sign that most severe and terrible affliction or dark dispensation of providence, according to David. But when the part of the flock on earth and that which is gone to heaven, death lies like a dark valley that must be passed in, going from one to another. So yun po yung pananaw natin sa kamatayan. Yung bang buhay po tayo ngayon, lilipat tayo sa kabila. Kumbaga, kamatayan physical. At kadalasan po, ito po yung kinatatakutan ng tao, yung mamatay sila physically. Pero sa atin po mga Kristiyano, tunay nga po is to die. To die is to gain, and to live is to Christ, to die is to gain. Amen po. Sabi nga po dito, pero doon, kung babasahin po natin yan, parang nakakatakot nga eh. Even though I walk through the valley of the shadow of death. So naandun po yun eh. Pero bakit sinabi ni David na I fear no evil? Bakit po? Kasi sabi po niya, yung shadow of death ay shadow lamang. Shadow. Anino. Amen po ba? Sabi po dito, ang anino daw ng ahas ay hindi makamandag. Hindi ka, kumbaga, hindi ka matutukanon. Hindi ka maano ng kamandag niya. O kaya yung shadow ng sword. Hindi ka kayang patayin ng anino lang ng sword. So, ibig sabihin, panakot lang ni Satanas yun, yung shadow na yun, yung shadow of the valley of death. Bakit po? Dahil ang tunay na valley po daw, kung titingnan po natin, ang valley po daw ay deep and dark and miry. Pero, but valleys are often fruitful. And gaya po ng kamatayan, para po sa ating mga Kristiyano, yan po ay fruitful sa ating buhay. At ito po ang mga nilalakaran natin, ito pong valley of the shadow of death. Kumbaga, bilang mga anak ng Diyos, we are always tried and tested. Lagi pong naandyan yung temptation, lagi pong naandyan yung mga pagsubok, na kung titingnan po natin, yun nga, gaya ng nasabi kanina, bakit kung kailang naging Kristiyano ka, tsaka ka nagkaroon ng mga problema? Hindi po. Kristiyano ka man o hindi, may problema po. At ang kagalingan lang po ng pagiging Kristiyano, nandun ka sa green pasture, mauunawaan mo po yung malalalim na salita ng Panginoon. Tulad nga po nito, nabibless po ako dito sa Revelation na to. O nga naman, yung shadow of death is only shadow lang, anino. Walang magagawa sa ito. Anino lang yun eh. Hindi ka kayang patayin yun eh. Anino lang siya. At sabi pa nga po, kung tayo po ay nakafocus sa Panginoon, hindi raw po tayo mawawala sa valley na to. But we will get safe to the mountain on the other side. So, sabihin po, pag dumaan ka po sa deep valley na gano'n, sa kabila po niyan is mountain. At sa mountain na po yun, ay sinasabi na nandun na po yung mga pagpapala. Kasi po, yung valley of death, napagtagumpayan po natin, and sa kabila po nun, yung pong pagpapala ng Panginoon. Kaya yung problema po, gaya nga po ng laging binabanggit nila ng pastor, yung problema po is, huwag po natin tingnan na negative, kundi positive po. Always, all the negativity in our lives, i-turn po natin to as a positive. Dahil tayo po ay hindi kayang takutin ng kaaway sa pamamagitan lang ng problema. Yun na lang po ang panlaban ni Satanas, kundi yung manakot lang. Manakot na manakot. Dahil sabi nga po, buhat po nung nabuhay ang Panginoon after 3 days, yung pong kamatayan ay napagtagumpayan ng Panginoon. So, ganoon din po. Si Satanas po, ang pinaka-asset na lang po niya is deceiver siya. Mandadaya na lang po siya na mandadaya, mananakot. Pero hindi niya po tayo kayang patayin kung tayo po ay mag-stand sa faith natin sa Panginoon. Amen. Death is a king of terror, but not to the sheep of Christ when they come to die. God will rebuke the enemy. So, ang Panginoon po ang sasaway sa kalaban. He will guide them with His rod and sustain with His staff.
There is enough in the gospel to comfort the saints in dying, and underneath, there is an everlasting love. So, no need to be afraid. Sabi nga po bakit po hindi tayo dapat matakot? Sabi po sa Matthew 28:18. Kaya, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. So, malinaw po, hindi po tayo dapat matakot kay Satanas dahil tayo po bilang anak ng Diyos, binigyan po ng Panginoon ng lahat ng kapangyarihan. Pinagkaloob sa Panginoong Jesus, at diyan po sa Matthew 28 na yan, hiningahan po niya ang mga apostol para doon sa kapangyarihan na yon, which is the Holy Spirit. Yun po yung natatanging kapangyarihan ng mga tulad natin, ang Holy Spirit po. Kaya mas mainam po na lagi tayong nagbababad sa Espiritu ng Panginoon. Amen po ba? Dahil sa Espiritu po ng Panginoon, yan lang po tayo magkakaroon ng comfort. Tunay na comfort. On verse 5, sabi po sa verse 5, Psalms 23 verse 5. Thou prepare a table before me in the presence of my enemies. Thou anoint my head with oil, my cup overflows. The Lord's people, tayo po yun, feast at His table upon the provisions of His love. So, feasting, ano po yung feasting na yun? Na sinasabi. Ito po, fellowshipping, praying together or prayer, o kahit po ano, and doing His will. Ito po yung feasting na sinasabi dito, o yung paghahanda, o yung pagkain. Nandiyan po, pagka tayo po ay nagpe-fellowshipping, ito po, nagpipis po tayo sa table ng Panginoon. Napakainan po na tayo po ay sama-sama nagpe-fellowship dito. Dahil sa pamamagitan po nito, tayo po ay lumalakas at napagtatagumpayan natin yung mga bagay na sa ating buhay ay mga gumugulo. Satan and wicked men are not able to destroy our comforts while we were anointed by the Holy Spirit. Kaya yun po, sabi ko doon, thou anoint my head with oil, my cup overflows. So, ibig sabihin po, pagka po tayo ay laging sumusunod doon sa ating shepherd, sumusunod po tayo kay Jesus Christ sa kanyang mga pinag-uutos as a shepherd, kasi po, a good shepherd, sabi nga po kanina, ay binibigay niya yung buhay niya. At tayo po, bilang mga anak ng Diyos, every time po nasusunod tayo sa Panginoon, i-anoint po tayo ng Panginoon. Amen. And drink of the cup of salvation, which is ever full. And in verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Past experiences teaches the believers to trust that the goodness and mercy of God will follow them all the days of their lives. Ito po raw yung dapat maging desire natin at determination sa buhay natin. To seek their happiness, the happiness. Yung pong goodness and mercy na yon, sabi nga po, ito po yung maging desire natin and determination. Paano po? To seek, saan po natin hahanapin yung comfort na yon? Sa pamamagitan po, in the service of God here on earth. Sa paglilingkod po rin sa Panginoon. So, tayo po lahat ay tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Hindi po lahat ay aksidente lang na naririto. Sa Panginoon po walang aksidente. Amen. Kaya nga, it is our hope to enjoy His love forever in heaven. So, yun po yung great promise sa atin or yung ating great hope. Yung pong muling pagbabalik ng Panginoon. Isama niya tayo sa kaharian niya. Well, even here, Lord can make any situation pleasant with the anointing of Spirit and the joy of His salvation. So kahit po tayo nandito sa lupa, sabi nga po, sabi ng Panginoon, naparito siya, binigyan niya tayo ng kapayapaan, and yet, sabi nga po ay, sa mundong ito, sa Kanya po may kapayapaan, pero sa mundong ito, dadanas po tayo ng tribulation. Pero po, wag po tayo matakot doon, dahil sabi nga po, ang Panginoon ang napagtagumpay na ng Panginoon ito, at sa bawat pagsubok po natin, ang Panginoon din po ang naggagawa ng way of escape. Amen po ba?
So, napakapalad po natin dahil tayo po na nakakilala sa Panginoon, we are complete. Sa Panginoon po, kompleto na. But those that would be satisfied with the blessings of His house must keep close to the duties of it. So, hindi po, yung pong yung sinasabi po na surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Paano po tayo makakadwell? Hindi lang po basta tayo ay na-born again, hindi lang po basta tayo ay nag-a-attend, kundi gawin po natin yung duty natin. The Great Commission, share the gospel. Amen. And sabi nga po, love one another at magpalakasan po tayo. Kung ano man po yung mga negative sa buhay natin, negative natin sa kapatid, tanggalin po natin yan. Let's love one another. Amen po. Sabi po dito, we have the full assurance of faith. We have the confidence. For the last verse po, Hebrews 10, 19 to 25. Kaya. Therefore, brethren, since we have confidence to enter the sanctuary by the blood of Jesus, by the new and living way which He opened for us through the curtain, that is through His flesh, and since we have a great priest over the house of God, next verse, let us draw near. Malinaw po yung sabi, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Huwag po tayo magdududa. For He who had promised is faithful. Ang Panginoon po nangako, Siya po ay tapat. Pag sinabi Niya po yung pangako na yun, pinanampalatayaan mo, mangyayari po. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Yun po ang gusto ng Panginoon. At ito po yung pinakamahalaga, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So, yung po pagkakatipon-tipon, napakahalaga po nito. Mas mahalaga pa po ito sa overtime. Amen. Dahil dito po, pinalalakas tayo, pinasasagana tayo ng Panginoon. Kaya kung sa oras po ng gawain, tayo po ay pinag-overtime, ipananalangin po natin, Lord, ayoko ng overtime. Amen. Dahil ang Panginoon po magpapala sa atin. Amen po ba? So, sabi po doon, kuya, balik po nga, sa Hebrews 10. I-Tagalog mo, kuya. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ng Kristo. So, yun. Mas maganda nga sa English. We have the confidence. So, malaya tayong makakapasok. Kumbaga, we are very free to enter God's presence. So, sa pamamagitan po niyan, nako-comfort po tayo ng Panginoon. Kaya, the Lord is my shepherd. Sinabi po doon, I shall not want. Amen po. Wala na tayong hihiling pa sa Panginoon pag siya ang ating shepherd. Glory to God po. Glory to God. Makinig ang may pakinig. Pakinig ba tayo, mga kapatid? Praise the Lord. You will have the promises of God from verse 2 to verse 5. If and only if you have verse 1. After that verse 1, you will have a life full of abundance in verse 6. Amen? Yung pangako ng Panginoon sa verse 2, verse 3, verse 4, and verse 5 ay makakamit mo lamang kung mapapagtagumpayan mo ang verse 1. Pag napagtagumpayan mo ang verse 1, ang buhay mo ay nasa verse 6. All throughout your life, you will be in the presence of the Lord. When and only if verse 1 ay napagtagumpayan mo. Sabi doon sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want.
Hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Panginoon. Pag napagtagumpayan mo ang salitang ito na hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Panginoon, meaning to say, mga kapatid, bagamat may buhay ka, nung tinanggap mo ang Panginoon, hindi na ikaw ang mayroong kakayahan para magdesisyon sa buhay mo, kundi ang Panginoon. Hindi yung gusto mo ang masusunod, kundi yung masusunod ang gusto ng Panginoon. Why? Sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20, we are bought by a price. So our body should glorify the Lord. Amen? We were bought with a price to glorify God in your body. Amen? Tayo ay binayaran ng may mahalaga. May halaga. Ano po yung pinagbayad ng Lord sa buhay natin, mga kapatid? Ang kanyang buhay sa krus. Yan ang kanyang binayad para tayo ay tubusin, para tayo po ay i-redeem. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, luwalhatiin ang Panginoon sa magitan ng ating buhay. Mangyayari yan, mga kapatid, kung nabubuhay ka na hindi sa gusto mo, kundi yung gusto ng Lord sa buhay mo. Amen? Then, yung pangako ng Panginoon sa verse 2, verse 3, verse 4, verse 5, sa'yo, magaganap yan. Amen? The Lord, kanyang pinahihiga ako sa sariwang, pastulan. Magandang buhay ang ibibigay ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Maging doon sa verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Amen? Kahit ako ay lumakad man sa kapahamakan, lumakad man ako sa tiyak na kamatayan, pero hindi ako matatakot sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon ang siya magkukonfor sa akin. Amen? Ito yung mga pangako ng Panginoon, mga kapatid, kung tinanggap mo at nabubuhay ka doon sa verse 1, na hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kung nangyari yun, mga kapatid, yung verse 6, kapiling mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng kasaganaan ng buhay, ang buong buhay mo ay nasa piling ng Panginoon. Amen? Surely goodness and mercy shall come after me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? All the days of my life. Magiging kasama mo ang Panginoon. Lagi saan ka mamaparoon, ano man yan, kasama mo ang Panginoon kung ang buhay mo ay hindi na nasusunod, kundi si Lord ang nasusunod sa buhay mo. Amen? Kung nasa iyo yung verse 1, napagtagumpayan mo yung verse 1, mga kapatid, lahat ng pangako yan, ng verse 2, verse 3, verse 4, verse 5, mapapasayo. At ang buhay mo sa verse 6, kasama mo ang Panginoon all the days of your life. Amen? Sino may gusto nun? Tayo po'y tumayong lahat. Magtaas ng kamay ang lahat na may gusto na sumunod sa Sa ating pagtamas ng ating kamay, isinusuko natin ang ating buhay sa Kanya na hindi na tayo masusunod sa buhay, kundi siya ang masusunod. Sapagkat tayo po ay tinubos niya ng kanyang buhay, dugo at katawan niya ang kanyang inalay para sa atin, para tayo ay tubusin sa kasalanan. Lord, ayaw mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Ikaw ang masunod, Panginoon. Ang aming mga buhay, Panginoon. Ikaw, O God, ang aming masunod. Mula ngayon, magpakailanman, Panginoon. Ayaw mo, O Diyos, na maalala namin na wala kami sa lugar na ito. Wala kami sa aming kinakatayuan ngayon sa aming buhay. Kung wala ka na tumubos sa amin, sa magitan ng iyong buhay sa krus na inalay para sa amin. Lord,
Maraming salamat sa ginawa mo sa krus na kami tinubos mo. Marapat lamang, Panginoon, na hindi yung gusto namin, kundi yung gusto mo. Hindi kami masusunod, Panginoon, kundi ikaw masusunod sapagkat pagmamayari mo na ang aming mga buhay. Sabi mo, Lord, sa Galatians 2:20, hindi na kami nabubuhay na mag-isa, kundi ikaw na ang nabubuhay para sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, lubos kami, Panginoon, na nagpapasakop sa iyo at tinataas namin ang aming mga kamay. Patunay, Panginoon, o God, na ikaw lamang ang masusunod sa buhay namin simula sa oras na ito, Panginoon. Kapag, Lord, pag ikaw ang nasunod sa buhay namin, hindi yun amin. Naniniwala kayo, Panginoon, mabubuhay kami, Panginoon, na ayon lamang sa iyo. Kaya mo, Panginoon, o God, na pagtaguan namin ang bagay na ito, na hindi manaig ang sarili namin, kundi ikaw ang manaig sa buhay namin. Lord, this is the time of refreshing to all of us. Habang itinataas natin ating kamay, Lord, inaawitan ka namin bilang pagpapasakop namin sa iyo, Panginoon, na ikaw na, Panginoon, na maghahari sa buhay namin. Ikaw ang aming Master, ikaw ang aming Lord, ikaw ang aming God, ikaw ang aming Savior. Na ikaw, Panginoon, na masusunod sa buhay namin, hindi kami. Here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Ikaw na, Panginoon, ang mag-roll over, Panginoon, ang aming buhay. Ikaw na, Panginoon, o God, ang maghari. Ikaw na, Panginoon, o God, ang masunod sa buhay namin. Simula nang tinanggap ka namin, Panginoon, bilang tagapagligtas sa Diyos ng buhay namin. Ikaw na ang masusunod. Yung gusto mo, Panginoon, ang mangyayari, yung gusto namin. Than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Yes, Lord. Our soul is restored tonight. Our mind is renewed tonight, O God. Lord, you have recovered our life tonight. Pinalaya mo kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lord, dinala mo kami sa iyong presensya, Panginoon, O God. Lord, yung mga pag-iisip namin na mali, Panginoon, yung mga inaakala namin, Panginoon,
Nanaig ni Panginoon yung mabuhay namin. Pero ngayon, sa oras na ito, Panginoon, tinuruan mo kami na ikaw lamang ang mananaig, ikaw lamang, Panginoon, o na masusunod sa buhay namin. You have renewed our life. You have renewed our mind, Panginoon, sa oras na ito. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang aming kagalakan. Tunay nga, Panginoon, makapangyarihan kang Diyos. Hindi ka nagkukulang sa amin. Itinutuwid mo ang aming mga pag-iisip, Panginoon. Minumog mo, Panginoon, ang aming mga puso upang hindi makapanaig, Panginoon, ang sarili namin, kundi ikaw lamang, Panginoon, buhay namin. My soul, come on, church, lift up our hands, say, my soul is restored, my mind is renewed, there's no greater joy, Lord, than being with you. Once again, my soul is restored, my mind is renewed, there's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy than being with you. Yes, Lord. Wala nang ibang kagalakan, Panginoon, na mararanasan namin, kundi, Lord, yung nasa presensya namin ngayon. Lord, yung nasa presensya na mararanasan ka namin sapagkat, Lord, ikaw, Panginoon, yung nagbibigay ng comfort sa amin. Ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng kagalakan. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa buhay namin. Lord, salamat. Salamat sa bawat salita namin narinig, sa bawat sariwang kapahayagan na amin po, O God, na inaitanim sa buhay namin sa oras na ito. Salamat po, Diyos, dahil hindi ka nagkulang. Itinutuwid mo kami, Panginoon. Ayaw mo manaig ang buhay namin sapagkat pag kami ang naig, Panginoon, kapamakan at katamasa namin. Ngunit, Lord, pag ikaw, Panginoon, ang nanaig sa buhay namin, ikaw ang nasusunod sa buhay namin, alam po namin, Panginoon, meron kaming kasaganaan sa aming buhay. Lord, salamat. Maraming salamat. Truly, Lord, you are our shepherd. There's nothing we shall want, O God. Ikaw lamang ang aming, Lord, kailangan sa buhay namin. At ikaw lamang, Panginoon, ang masusunod sa buhay namin. Mula sa gabing ito, Panginoon, mabubuhay na kami na ikaw ang nasusunod. Yung gusto mo, Panginoon, na magaganap sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon. At extend mo, Panginoon, ang pagpapalang ito sa mga kapatid namin wala rito. Lord, bigyan mo kami ng boldness. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapangyarihan na magsalita, share, Panginoon, sa kanila. Upang, Lord, matanggap din nila, Panginoon, ang sariwang kapahayagan mo, Panginoon, sa gabing ito. Lord, salamat. Ibinabalik namin ang lahat ng ito. Pagpuri, pagsamba, pagdakila, at ang katagumpayan ay para lamang sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. And all the people of God will say, Amen.